So good day mga boss, magandang araw sa inyong lahat. So ngayon nandito nga pala tayo sa beta shop. So ngayon ano gabi. So magbe-breed tayo ngayon ng mga beta. So itong mga beta natin, isasalang na natin sila ngayon din para makita natin yung sino sa kanila maglalabas ng egg, no. So yun. So ito nga pala yung mga i-breed natin mga boss. So magko-cross tayo dito ng yellow banana tsaka yellow fancy na female, no. So yan, yung yellow fancy is matagal na nating linyada yan. So siya lang din natira. Pero ngayon subukan natin sila i-breed kung maglalabas ba ng anak, no. So tingin ko naman maglalabas dahil malaki yung female, no. Mas malaki nga lang yung male pero sana maglabas. Ito naman AOC mga boss, pagbabanggain natin sila. Yan, so sana maglabas tong mga to dahil condition naman sila pareho, no. Yan yung isa nating pares. So binibidyo ko sila para na monitor ko yung months na lalaki yung mga fry. Yan pa, kasi nakakalimutan ko kapag sinusulat lang. So mas maganda talaga binibidyo. So dito naman mga boss, ito naman yung neon natin na beta. So first time nila pareho magbi-breed. Yung male nito is nag-breed na kaso nalusaw lang din yung mga fry. So ngayon i-breed natin uli. Subukan natin uli sila i-breed, no. Yan, pero yung female nito is hindi pa talaga na isasalang. First time lang yan. So kinondisyon ko yung female. Medyo lumaki lang ng sobra yung female, no. Nasobrahan tayo ng pagpapalaki sa kanya. Mas malaki siya dun sa male. Pero sana mag-breed, no. Sa nakikita ko naman sila, kampante sila sa isa't isa. Walang nagiging alpha, no. So mas siga pa rin kahit kaunti yung male natin sa kanya kahit mas malaki yung female. So sana mag-anak sila pareho. Yan, lakas nila mag-flare pareho mga boss, oh. Kitang kita nyo naman yung quality nila. So sana maglabas din sila ng egg, no. So meron pa tayo ditong isang pahabol, itong black samurai natin na isang pares, no. Itong black samurai is matagal na to talaga. Hindi ko lang mahabol-habol yung condition nila pareho. Pero ngayon condition si male. Ewan ko lang kay female, no. Nahirapan ako kay condition si female. Siguro pag ito nag-failed, pamigay na. Yan. Pero yung male kasi pwede paggamitin eh. Yung female, pag hindi talaga ito naglabas, ipapamigay ko na sa mga bata. Yan. So sana mag-breed silang lahat, no. Sana mag-success. And sa tingin ko naman itong black samurai talaga 50-50. Yan. So hindi muna tayo maglalagay ng talisay sa kanila para makikita natin kung may egg na, no. Yan, para mas madali natin matanggal yung female. So hindi muna ako maglalagay. Pag may fry na, dun lang ako maglalagay ng talisay. So yan yung gagawin natin dito. So inatalon siya, oh. Kaya kailangan takpan, no. Tatakpan na natin to para di na sila mabulabog. So takpan muna natin sila mga boss. Kuha tayo ng takip. So yan mga boss, takpan muna natin sila para may privacy naman sila, no. So hayaan muna natin sila dyan maglabing-labing para magparami sila, no. So antay lang tayo ng 3 days bago natin tignan kung may egg na talaga, no. Pero minsan, kadalasan sa akin isang araw lang. Isang araw, 2 araw, no. So abangan natin. So dito rin mga boss, takpan natin, no. Nawalan tayo ng karton. So ito na lang. So itatakip lang naman natin, no. So yan, sana mag-success tong black samurai kasi wala pa tayong black samurai na naibi-breed. Puro neon lang. So dito naman mga boss, ito yung iginaring ko ng mga beta. Yan, so nilagyan ko sila ng tagi-isang talisay leaves para magbakbak na yung kulay nila. So yan, oh, may nagbabubble nest na, oh. Mga dugong neon natin mga boss. Yan, so marami-rami tayong mga neon. So sana maganda sila pag lumaki. Ito, yan, oh. So ang ganda ng tubig nila dito sa bote ng lapad. Huwag niyo napansinin yung kuko ko dahil gumagawa tayong diorama.
Madumi talaga yan. So yan mga boss, ito yung mga neon natin na beta. So ang pakain natin sa kanila dito, kitikite at tubifex worm. So lalagyan din natin sila ng BBS pag may napipisa na. Yan, so bawal sila magutuman dyan, kaya kailangan laging meron para mas mabilis silang lumaki. So yan, so iilan lang to mga boss, pero magja-jarring pa tayo ng mga iba. So yung style natin ng pagja-jarring, ganito yung style ko simula noon pa. Yung hindi na natin sila inaantay na masyadong malaki dun sa sa grow out, dahil nagma-massive breeding tayo ngayon. Kinakapos tayo sa grow out, no. Yan, so kapag pwede na sila i-jar at kaya na nila, so i-jarring na natin sila. Ganyan ang ginagawa natin para mas marami pa tayong mapoproduce ng mga beta. Yun. So what up mga boss? So umaga na ngayon. Ayan, so maglalagay tayo ngayon dito ng mga beta. So nag-water change ako dito kagabi. Ayan, so itong mga pinakita ko na nasa bote ng lapad, dito ko na sila ilalagay para mas maluwag, no. So yan, so pasira na rin kasi yung tubig nito. Medyo lumalabo na. So dito ko na sila ilalagay para naaarawan din sila, no. So mas mabilis silang lumaki dito sa 1.5. Yan, dito na natin sila dito na sila lalaki. So dito na sila magkakaroon ng kanilang mga ganda. Yan, pero syempre lalagay din natin yung konting water nila dun sa paglilipatan para hindi ma-water shock. So ganun ang ginagawa nating technique, no, para hindi tayo mamatayan. So lipat muna natin. Yun nga pala mga boss, ito naman yung mga bago nating lagay ng mga beta. So ito naman yung batch ng Dambu Ear natin. So 'di ba nag-jarring tayo ng mga neon. Ito naman yung isang grow out. Ito yung laman, itong mga Dambu. So may lumabas na itong parang fancy na yellow, pero to alam ko Hellboy yung nito dugo nito sinama kasi natin to dun sa Dambu, yung Hellboy na classic. So ayan yung nilabas, and then ito na sila. Ayan, nailipat na rin natin yung iba nating beta dito. So bukas maaarawan na sila. So mas maganda na yan, mas makokondisyon, no. So yan, so pwede na sila talaga i-jar. Yan yung gagawin natin. Yung iba natin na hindi pa i-jarring na rin natin. Yung mga pwede na, pero yung mga hindi pa, wag, dahil mamamatay lang. So para mas mabilis din lumaki yung mga maliliit, kasi nakagawa ng pagkain ng malalaki. So hanggang dun lang mga boss. Maraming salamat sa inyo. Young on Earth, yeah.